Hello ulit sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, maging sa mga nagnanais na makilala ang Panginoong Hesus. Bago nga ang lahat, tayo ay pumikit and seek the presence of the Holy Spirit. Urabahande Sherabakan, Rabasyanda Rabarabay. Oba Father, thank you once again, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami, Panginoon, ako, ang mga kapatid ko, Panginoon, na makikinig, makakapanood ng video na ito. Muli mo kaming papapalain sa iyong mga salita, Panginoon. Ama, bago nga ang lahat, Panginoon, ihanda mo ang bawat isa, Panginoon. Ihanda mo ang aming puso, isipan, ang aming buong pagkatao, ang aming espiritu, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, sapagkat ang iyong salita ay banal, buhay at makapangyarihan, Panginoon. Sanctify our hearts and minds, Panginoon. Napupunuin mo nga, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. We surrender to you, O Holy Spirit. Turuan mo po kami, Panginoon, mangusap ka sa amin, Panginoon. Ama, ikaw magtatagumpay, mangungusap ka sa bawat isa. Gawin mo po, Panginoon, matabang lupa ang aming mga puso. Punuin mo ng iyong salita ang aming mga isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito, Panginoon, ay aming, Panginoon, ma-absorb, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayahan, Panginoon. Na ito, Panginoon, ay aming maunawaan nga, Panginoon. Sapagkat ito ay makapangyarihan, Panginoon. Buhay, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon. Alam namin, mangungusap ka, tuturuan mo nga kami, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang alam namin, Panginoon, na siyang magtuturo, Panginoon, sa amin sa sandaling ito, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa pagpapalang ito sa aming buhay, Panginoon. Sa iyong lahat ng luwalhati, Panginoon. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen and Amen. Bago nga ang lahat, basahin ko muna basahin ko po muna yung pagbubulay-bulayan natin sa hapong ito. So, sikapin ko rin po na mapaiksi ito. Ang revelation ng Panginoon sa akin na ma-share sa inyo for at least a couple of days ago pa, binigay niya na sa akin itong verse na ito. Makikita ito sa aklat ng Joshua sa chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Basahin ko po sa Tagalog. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag may hiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Siguro lahat naman tayo pag may problema, malungkot, may sakit, hindi natin alam ang gagawin natin, wala na tayong matakbuhan. Lahat tayo siguro naman marunong tayong magdasal, di ba? Nagdadasal tayo. Kasi wala na tayong malapitan, kondisyon na lang eh. Pero parang ano lang po yan eh. Parang kayo ng mag-asawa, nag-uusap kayo, o kung may ka-text ka o may katawag ka sa cellphone. Ang prayer kasi napakagandang way yan na makapag-connect ka sa Panginoon. Sa prayer kasi, ikaw, yung nagsasalita, dumudulog sa Panginoon. Pero ang relationship kasi sa Panginoong Hesus, importante kasi sa relationship, dalawa kayo eh. Nagsasalita, nag-uusap. Sa prayer, tayo yung lumalapit. Paano naman natin siya mabibigyan ng pagkakataon na magsalita sa atin? Minsan nagtatanong tayo, gusto kong malaman yung kasagutan ng Panginoon sa mga prayers ko. Gusto kong malaman yung mga sagot niya sa mga laman ng puso ko, sa mga question ko sa puso ko. Nandito po lahat ng kasagutan na yun. Sa Joshua 1:8 po, tinuturo sa atin na pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita, araw at gabi. Ibig sabihin, araw-araw dapat natin binabasa ang kanyang mga salita. Hindi pwede na, tama po yun, mananalangin tayo. Araw-araw manalangin tayo. Diba po kayo pag nag-text o nag-chat,
Magchat-chat kayo, magte-text kayo, ang dami nang sinabi pero wala nag-answer sa inyo doon sa other side. Ganun din sa pag may tinatawagan kayo. Ang habi lang ng sinasabi niyo pero walang sumasagot sa kabilang linya. Pero pag nagpe-pray na po kayo, alam niyo po ba kung paano kayo sasagutin ng Panginoon? Through His words. Alam niyo po ba, pag nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, ang daming revelation, madaming question sa puso mo, madaming kasagutan sa panalangin mo ang sasagutin niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi rito sa una, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag may hiwalay sa iyong bibig. Ang aklat ng kautusan ay huwag may hiwalay sa iyong bibig. Pero, paano ka magkakaroon ng isang bagay na hindi mahihiwalay sa bibig mo, sa buhay mo, kung wala kang salita sa iyong buhay, wala kang salita sa iyong bibig? Tulad po ng pag-share ng gospel. You cannot share things that you do not have. Wala kang maibabahagi sa iyong kapwa ng isang bagay na wala ka. But if you have the words of God in your heart, meron kang maibabahagi sa iyong kapwa, lalo-lalo na sa mga unbelievers sa labas. Sasabihin ng iba, kasi kinamulatan namin, turo sa amin, huwag kang magbabasa ng Biblia, nakakabuang yan. Yan yung mga turo sa yan ng mga matatanda dati. Huwag kang magbasa ng Bible kasi pababaliw ka niya, hindi mo maintindihan yan. Si Satanas lamang ang ayaw na magbasa ka ng Bible. Pag may tao siyang ginagamit na sinabi na huwag kang magbasa ng Bible, galing kay Satanas yan. Ayaw ni Satanas na malaman mo ang salita ng Diyos. Kahit gaano ka pa kahaba mag-pray, nag-intercede ka oras-oras, 1 oras, 2 oras ka nag-intercede pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo marireceive yung revelation ng Panginoon sa mga gaano man kahaba ang pinapanalangin. Nanalangin ka sa Panginoon ng kagalingan. Pero pag nagbasa ka ng Bible, malalaman mo ang kagalingan talaga ay magmumula sa Kanya. Kahit pa anong pinipray mo, papangit siya isang relasyon na ikaw lang yung nagsasalita tapos siya ayaw mo siya magsalita sa'yo. Ganon din po yun. Pag nagpipray ka sa Panginoon, bigyan mo rin siya ng pagkakataon na makasagot sa prayers mo through His words. Through His words, masasagot yung panalangin mo. Ang relationship kasi yan, dalawa kayo . Walang relationship na isa lang ang nagsasalita. Sumunod po rito, kundi iyong pagbulay-bulayan, araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Ibig sabihin, i-meditate mo, hindi lamang ibig sabihin, binasa mo. Binasa mo, tapos ka na. No, you need to meditate the Word of God. Kasi pag hindi mo meditate, sabi rito, upang iyong masunod ang mga ayon sa lahat na nakasulat dito. Pag may nabasa kasi, meditate mo siya, magre-reveal sa'yo, at masusunod mo ang dapat mong gawin, at magagawa mo ang dapat mong gawin. Ililid ka, igaguide ka. Pero kung wala kang salita sa buhay mo, your own will, your own strength lang talaga ang susundin mo. Pero kung may salita ka na pinagbubulay-bulayan, i-meditate mo after mong basahin, meron ka ng guidance for that day kung nagbabasa ka ng umaga o nagbabasa ka ng gabi. Pero anong susundin mong guide sa buhay mo if wala kang binabasa? He's the only way. He's the truth.
Siya pa nga ang buhay natin eh. Pag hindi mo binasa ang salita niya, hindi mo malalaman yung kung saan kanya balak paraanin. Minsan doon tayo dadaan sa napakalawak na gate eh. Gusto natin pumasok sa madaling pintuan. Gusto natin pasukin yung daan na hindi malubak. Pero pag sa Panginoon ka, straight, may guidance na mula sa Kanya. Hindi ka mapapariwara. At katotohanan yung i-guide niya sa iyo. Sabi sa sumunod, upang ikaw ay magtamo sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginahuain ang iyong lakad. Ibig sabihin, pag nag-meditate ka na, magagawa mong tama kasi may guidance ka na. Ang resulta ng kaginawaan sa iyong buhay. Which means, ilalayo ka sa kapahamakan, ilalayo ka sa karamdaman, ilalayo ka sa pagdadalawang isip, ilalayo ka sa lies ni Satanas, ilalayo ka sa kalungkutan, sa kung anumang bagay na nagpapasakit sa puso natin. Giginhawa ka. The word will comfort you. The word will give you peace. The word will deliver you from any plans ng enemy sa buhay mo. Kasi pag nagbasa ka, nag-meditate ka, sinunod mo yung dapat gawin, giginhawa at giginhawa ang buhay mo. For His word is your guide sa araw-araw at hindi ka malilito, hindi ka mawawala ng landas. At susunod dito, at kung magkagayoy, magtatabo ka ng mabuting kawakasan. Mabuting kawakasan. You will receive ang magandang end sa journey kasi ng pagiging Kristiyano. It is like a race sa buhay mo. Nandito tayo ngayon. Humahayo na tayo ngayon. From the start na nag-receive ang Panginoon Jesus bilang Lord and Savior mo, nagsisimula na ang journey mo. Nagsisimula na ang journey mo. And through His words, through His guidance, through reading the Bible every single day. Hindi po sinabi rito na every other day, once a week, once a month ang pagbabasa. Ang sinabi po rito, pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Araw at gabi pa nga eh. Hamakan niyo po yun. Yung journey mo bilang Kristiyano. At the end, mabuting kawakasan ang siyang matatamo mo. Mamatay man yung physical body mo ngayon dito sa lupa, sa journey mo rito sa lupa, yung espiritu mananatiling buhay at makakapiling mo at that beautiful end ay si Jesus. Sa langit, makakasabay mo mga anghel na nagsiserve sa Kanya, nagpupuri sa Kanya non-stop sa langit. Minsan nakakalungkot nga lang eh. Marami tayong kapatid, kahit mga Kristiyano na, 5, 10 years, 20 years na, 40 years na, pero hindi nag-attempt na tapusin, basahin ang Bible from start to finish. Nakakalungkot po yun. Lalo na pag malinaw pa ang mga mata mo. Okay lang po yun na magbasa ka ng Bible
sa mga Bible app pag malabo ng mata mo. Naunawa ng Panginoon niya kasi kailangan mo na malalaki na yung character. Pero hanggat kaya pa ng mata mo na magbasa, walang makakatalo sa physical book, sa physical Bible na basahin. At sinabi sa Joshua 1:8, pagbulay-bulayan mo, araw at gabi. Minsan sinasabi kasi nila, magsisimula tayo January, Genesis. I-attempt natin na tapusin ang Bible. Alam niyo po ba, sa mga Kristiyano, sasabihin ko po ito sa inyo, marami nag-a-attempt niyan na tapusin ang Bible sa isang taon. Marami sila, kuwari, di ba? Pag January 1, New Year's resolution nila, Panginoon, tatapusin ko po yung Bible. Ang pinakagasgas na book sa Bible is yung Genesis. Kasi magsisimula sila dun sa pangako nila sa Panginoon. Nasisimulan nila pero hindi nila kayang panindigan na tapusin. Busy sila sa ministry. Busy sila sa mga gawain sa church. Ang gagaling mag-pray. Pero walang time magbasa ng Bible. Sasabihin nila, Junel, meron naman kaming app yung daily magno-notify sa amin ng Word of God. Sa Bible.com, sa YouVersion.com, mga app, mag-notify naman sa amin o yung maliliit na libro nila na tinatawag nilang verse of the day o ano man yan. Para sa akin po, tatapatin ko kayo, yung mga nag-notify sa inyo na application, maganda po yan. Pero para sa akin, vitamins yan. Vitamins of the day lang yan. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salita niya. Kung may physical food, mayroong spiritual food. Para sa akin, ang reading the Bible is the spiritual food. Pagbabasa ng Bible is the only way na marireceive mo ang spiritual food, ang revelation. Pag nag-meditate ka, after mo magbasa. Yung mga nare-receive natin ng mga daily verse, sa mga application, kung anumang Bible yan, Bible app, para sa akin, vitamins yan. Which is maganda yan. Kasi sa akin may mga nag-notify din yan. Pero kino-consider ko yan as a vitamins. Spiritual vitamins. Ito naman sa akin is spiritual food na dinadigest mo. Ito yung spiritual food na dinadigest ng spirit mo. Ito naman is yung mga notification ng mga daily verse. Para sa akin, vitamins, spiritual vitamins na supplement. Kasi kung pareho-pareho kayo ng Bible app, pare-pareho kayo nang mababasa, matatanggap na notification ng verse. Ilang libo man kayo o isang church kayo, isa yung Bible app na ginagamit nyo. Hamakan nyo po yun, di ba? Pare-pareho kayo ng verse. Dahil sa katamaran, tatapatin ko po kayo. Open rebuke is better than secret love. Sabi nga ng Panginoon, open rebuke is better than secret love. Kung kinakatamaran nyo yung pagbabasa ng physical book at nag-aasa lang kayo sa mga daily notification ng Bible verse, which is for me is supplement lamang dapat, at hindi ito dapat yung ninunguya nyo spiritually, hindi dapat ito yung dinadigest nyo spiritually na kinoconsider nyo na yan na yung magtatawid sa inyong buong araw, kundi ito dapat yung sariling revelation na gusto sa iyong ibigay ng Panginoon dahil sa pagbabasa mo, sa pagsisik mo sa Kanya.
Kasi, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the word of God. May gusto siyang i-reveal sa iyo. Kaya lang ayaw mo siyang basahin. Pero pag nagbasa ka, matatanggap mong revelation sa buhay mo. At kung mahaba kang manalangin, samahan mo pa ng pagbabasa, lahat ng pinapanalangin mo, makikita mong kasagutan sa bawat revelation na ibibigay sa iyo ng Banal na Espiritu. Sa mga nanood ng video na ito, sasabihin nyo, saan po kami pwedeng magsimula magbasa? Start with the book of John sa New Testament. Kasi naman mga Kristiyano tayo. Pwede mong sundan ng Romans. Kasi kung gusto mo makilala ang Panginoong Hesus, Book of John. Kung gusto mo na magkaroon ng mga wisdom from Book of Psalms, of Proverbs sa Old Testament, yun po, pag nagbibigin ka. Pero kung nagsisik ka na mag-read, magpakalalim sa pagkakilala sa Kanya, simulan mo from start to finish, cover to cover. Alam niyo po, i-share ko to sa inyo. Ganyan din po ako magbasa dati. Mula sa New Testament, tatalon sa Old, tapos mag-new, mag-old. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako na, kasi yung fire, pag nagsimula ng mag-alab, nagsisik ka na talaga sa Kanya eh. Hindi na mapakali yung puso mo, yung spirito mo. Sabi ko, Panginoon, gusto ko ma-finish yung Bible. Tulungan mo po ako. Kasi physically hindi ko to kaya. Gusto kong simulan from Genesis, sabi ko sa Kanya. At tapusin hanggang Revelation. Mangangako ako sa iyo, sabi ko sa Panginoon, na magbabasa. Pero bigyan mo po ako ng kalakasan. Ito po testimony na. Nagsimula po ako sa pagbabasa. Gigising ako ng 3 a.m. Ginigising ako ng Panginoon. Kahit hanggang ngayon 3 a.m. Araw-araw 3 a.m. ako nagigising. Kahit nasa Pilipinas. Hanggang ngayon sa New Zealand 3 a.m. 5 chapters per day from Genesis. 5 chapter. Matatapos mo talaga siya ng 8 to 9 months. Alam niyo po ba, kahit may sakit ako, may trangkaso na 3 days, 2 days may trangkaso, babasa pa rin ako niyan. Hindi, yung physical mind ko, hindi niya na maintindihan yan. Pero, kahit nakahiga na ako sa kama dahil sa trangkaso ko, nagbabasa pa rin ako. 5 chapters. Sabi ko, hindi ko man maintindihan ang physical mind ko, Panginoon, pero yung spirito ko, yung papakainin ko, Panginoon. Kahit may sakit ako. Nung matapos ko yung Bible, after a couple of months, wala pa 1 taon. Kahit ako nagulat, sabi ko, akala ko, Panginoon, hindi ko kakayanin, pero sinamahan mo ako. After nun, Panginoon, magsisimula po ba ulit ako sa Genesis? Sabi ng Panginoon sa akin, oo. Hanggang ngayon, from cover to cover ako magbasa. Kung may nare-read man ako sa mga Bible app, I consider it talaga na spiritual vitamins. Pero ito, daily spiritual food. Hanggat malinaw pa yung mata ko, sabi ko sa Kanya, ito ang gagamitin ko sa pagbabasa. Hindi ako mahihiya sa iyong salita na dalhin to sa mga Sunday services o maglakad sa kalsada na itong hawak ko. Makita man ako ng mga tao dyan sa labas, wala akong pakialam. Sapagkat alam ko hawak ko ang salita, sapagkat ikaw ang salita at ikaw ang salita at ikaw ang aking Diyos.
Kasi dadating ang panahon, tumatanda tayo, lalabo ang mata natin. Lalabo ang mata natin. Pero kailan ka babasa ng Bible pag malabo ng mata mo? Kaya sa mga youth dyan, mga kabataan, hanggat bata pa kayo, subukan nyo magbasa ng Bible. Hanggat malinaw pa ang mga mata nyo. Kahit sa mga elders na dyan, hanggat kaya nyo pa magbasa ng physical Bible, hanggat nakakapagbasa pa yung mata nyo, malinaw pa. Magbasa po kayo ng physical Bible. Mahirap talaga sa simula. Sabihin nila, busy ako sa trabaho. Nagsiserve naman ako sa church, nananalangin ako. Wala akong oras magbasa niyan. Busy ako eh. Then, hindi magandang relationship mo sa Panginoon. Mahaba kang manalangin. Maaga kang pumunta sa church. Nagpapakagamit ka nga sa pulpito sa altar. Pero hindi ka nagbabasa ng kanyang salita. Anong klaseng relationship yan? Kung ikaw lang yung nagdadasal, pero yung revelation niya sa iyo, ayaw mong tanggapin sa pagbabasa. Ibig sabihin, hindi healthy yung relationship na yan. Sapagkat ikaw lang gustong kumabig sa pananalangin mo, pero ayaw mo siyang bigyan ng pagkakataon na magsalita sa iyo. Inuulit ko po, hindi masamang gumamit ng Bible app. Kung malabo na talaga yung mata mo, hindi mo na mabasa to physical book na to. Kasi sa mga Bible app, pwede mong i-zoom out, zoom in, palaki ng mga letters para mabasa mo. Kahit ang nanay ko, sa cellphone na kasi kailangan ng malalaking letters. Pero nung bata-bata pang nanay ko, makikita ko yung Bible niya, durog-durog na dahil sa kakabasa eh. Another sharing of testimony rin sa buhay ng nanay ko. Ngayon, nagbabasa ang nanay ko sa cellphone, Bible app. Kasi hindi na kaya ng mata niya eh. Pero araw-araw pa rin yan. Kasi kailangan na ng mga big letters. Pero nung time na kaya niya pa magbasa ng mata niya, makikita mo yung Bible niya durog-durog dahil sa kakabasa ng physical book. Yan lamang po. Pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita araw at gabi para magkaroon tayo ng guidance na masunod natin ang mga kautusan na nakasulat dito. Giginhawa ang ating buhay. Magkakaroon tayo ng magandang kawakasan. Kung gusto mo siya makilala, kung bagong Kristiyano ka pa lamang, magsimula ka sa Book of John. Pag nakilala mo ng Panginoong Jesus sa Book of John, pwede kang tumawid sa Romans, and then sa Old Testament, Proverbs, or Psalms. Magugulat ka na lang. Yung small fire, magbubloom yan. Yung pagka-on fire mo, mas lalong magningas yung apoy at maglalo ka magsisik ng Word of God. Sa mga kapatid ko na tinatamad sa pagbabasa ng Bible, ng physical book, kung hindi ngayon, kailan pa? Idadahilan niyo yung mga trabaho niyo, kung hindi ngayon, kailan pa? Hanggang malinaw pa ang mga mata niyo, kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag sana dumating sa buhay niyo na kung kailan malabo ng mata niyo, doon kayo mag-attempt ng Genesis to Revelation. Hanggat malinaw ang mata niyo, may kakayahan kayo, kahit may trabaho pa kayo. 5 chapters per day, 2 chapters sa umaga, 1 chapter sa lunch break, 1 chapter sa gabi. Kaya niyong tapusin ang Bible, wala pang 1 taon.
5 chapter per day. 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 2 sa gabi. Kung hindi nyo kayang gawin yung ginawa ko kasi humingi talaga ako ng tulong sa Panginoon nung mga panahon na yung first time kong nabasa ang Bible. 5 chapter sa madaling araw. After ko manalangin, 5 chapters sa madaling araw. Ngayon nga po patapos na rin po ako Patapos na po ulit ako sa pagbabasa ng Bible. Mamayang gabi sa Timothy na ako. Sa 2 Timothy. Kasi kakatapos ko lang kagabi sa 1 Timothy. Mamayang gabi sa 2 Timothy na ako. Ito na lang natitira. Sandali na lang tapos ko na ulit yung Bible. Dahil hindi to sa sarili kong kalakasan, dahil to sa pagsama niya sa akin. Dahil to sa kagustuhan niya na makilala ko siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ko, unti na lang ulit, matatapos ko na siya ulit. Hindi ko to kaya. Hindi natin to kaya kung dahil sa sariling lakas na natin, i-attempt na basahin ang salita niya. Ngayon, bago tayo manalangin, babasahin ko po muli sa inyo ang Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng mga nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang Panginoong Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa ng kanyang salita, at tayo po'y mag-i-end sa panalangin ito. Orabakandara hinda yashirabahinda rabay. Kandarabahanda yababakondarabahanda yashirabakandarabay. O Abba Father, ikaw ang salita. You created, Panginoon, this book, Panginoon. Lahat na nandito, Panginoon, ay mula sa iyo. Panginoong Hesus, ikaw ang salita mula ng pasimula. Ikaw ang salita na kasama ng Diyos. Ikaw ang salita na siyang aming Diyos. O Banal na Espiritu, thank you na sa pagtuwing kami, Panginoon, ay nagbabasa ng iyong salita. Ikaw, Banal na Espiritu, ay nandyan na nagre-reveal sa amin at nagtuturo. Salamat sa mga pagkakataon na kami pinagpapala mo ng mga revelation mo mula sa iyong mga salita. Abba Father, tulungan mo po kami na ma-inlove sa pagbabasa ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng kalakasan, physically and spiritually, na mabasa ang iyong mga salita sa araw-araw nga, Panginoon. Na hindi lamang kami, Panginoon, mabusog sa mga physical food, kundi kami mabusog, Panginoon, sa spiritual food na mula sa iyo, Panginoon. Namin ito pagbulay-bulayan araw at gabi, na aming masunod ang mga nakasulat na utos dito, Panginoon, upang guminhawa ang aming buhay at magkaroon kami ng magandang, mabuting kawakasan, Panginoon. Ama, sa mga nakapakinig na nood ng video na ito, Panginoon, dalawin mo sila, Panginoon, mangusap ka sa kanilang puso na ang kalagahan ng pagbabasa ng iyong salita, Panginoon, ay dapat nga, Panginoon, na mangyari sa kanilang mga buhay, na hindi lamang sa pananalangin na sila'y makalapit sa iyo, kundi, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabasa ay marinig nila ang iyong mga salita, na matanggap nila ang mga revelation na mula sa iyo, Panginoon. Masalamat muli sa pagkakataon na ito. Alam ko, Panginoon, ikaw nagtagumpay sa buhay namin lahat, sa mga nangyari, Panginoon, sa mga nireveal mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ama, salamat muli, Panginoon. And we will always declare, Panginoon, that Jesus is Lord, Panginoon, over Israel. Jesus is Lord, Panginoon, over the Philippines. Jesus is Lord over New Zealand. Jesus is Lord over the earth, Panginoon. Jesus is Lord over the whole universe, Panginoon. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and amen. Shalom everyone. Shalom everyone. God bless you all. God bless you all. Bye-bye.